Magandang Huwebes ng hapon mga kapuso, kaway-kaway sa mga present na naman sa masayang kwentuhan at balitaan. Tulad ng kwento ng isa nating kapuso na ibabahagi natin ngayon, tila biglang naputol ang kanyang buhay dahil sa isang malagim na aksidente. Pero hindi siya nawala ng pag-asa at siya rin mismo ang humanap ng inspirasyon para dugtungan pa ang kanyang buhay na sinubok ng kapalaran. Yan ang buwan naman ng kwentong inalam ni Von Aquino. Sa ilan ang pagiging paralisado, tila pagtigil rin ang kanilang mundo. Pero kapag determinadong makabangon, kakayanin daw anuman ang hamon. Si Ibrahim na may quadriplegic o pagkaparalisa ng katawan, kaya na muling kumain mag-isa at makaensayo ng basketball gamit ang electric mobility wheelchair. Sa France 2015 nang maaksidente sa kalsada si Ibrahim. Nung nasa service na po kami ng sasakyan papuntang airport po sa Paris, ay bigla pong sumalpok yung sinasakyan naming sasakyan, isang malaking trailer truck. Naapektuhan ng cervical nerve 5 and 6 o bahagi ng spinal column sa batok ni Ibrahim na naging sanhi ng kanyang pagkaparalisado. Nabali po yung leg ko. On the spot po, na-paralyze po ako doon sa loob ng sasakyan. Dalawa po sa kasama ko ang hindi pinalad. Dapat alam mo na mahalagang ingatan ang spinal column. Ito ang proteksyon ng spinal cord na nagbibigay hudyat sa utak para makagalaw ang katawan. Pinapakiusapan ko po yung doktor na isave po yung buhay ko kasi marami pa po akong plano sa buhay eh. Binigay ko na lang po sa Panginoon yung sarili ko na bahala na po siya sa akin. Matapos ang operasyon, dito na raw nagsimulang magbago ang buhay niya. Inabot pa po ako ng 10 buwan sa France. Hindi ko na po talaga naigalaw ang mga paa ko. That time, alam ko na po sa sarili ko na hindi na po talaga ako makakabalik sa dati at hindi na ako makakalakad. Apektado rin daw ang pangarap at plano niya sa buhay. Ang goal ko po sana, in 10 years time, ay maabot ko yung pagiging kapitan ng barko. Ang masasabi ko na pinakamahirap na nagawa ko, yung acceptance. Inabot daw siya ng 10 buwan bago piniling magpatuloy sa kanyang pangalawang buhay. Pag-uwi ko ng Pilipinas, after 10 months, nag-stay pa po ako ng 2 months dito sa hospital. Kinontinue po yung process ng therapy at rehabilitation. Gusto raw ni Ibrahim ng quadriplegic independency o ang malayang makagalaw sa kabila ng pagiging paralisado. Sa awa po ng Diyos, pre-provide naman po ng insurance sa France yung mga kailangan ko po sa bahay namin. Patulad po nitong electric wheelchair. Pinag-aaralan ko po yung mga simpleng bagay pwede pa po namin gawin, katulad po ng paglilipat sa higaan galing pong wheelchair. 2 taon matapos ang aksidente, ikinasal sina Michelle at Ibrahim. During the wedding, nakita ko si Michelle na pumasok sa aisle. Medyo naging emotional ako noon. Medyo napaluha ako dahil sa tuwa po siguro dahil hindi ako makapaniwala na finally natuloy po yung kasal namin. Mahal ko si Ibrahim, nanindigan ko siya, nanindigan ako sa relasyon namin. Naging iba man ang takbo ng buhay, hindi ito dapat maging dahilan para sumuko. Hinihiling ko lang kay Lord na bigyan ka ng mahabang buhay, saka hindi ka magkasakit. Gusto ko, oras-oras, makikita ko mukha mo. Ako si Von Aquino at yan ang kwentong dapat alam mo. Para sa mga balitang dapat alam mo, mag-subscribe sa GMA Integrated News at GMA Public Affairs sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, catch us on GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.